Dr. Benitez, gaano kalalim tumagos sa katawan ng biktima itong panang sinasabi niyong nakapatay sa kanya? Sa isang wound, tumagos ng mga 3 inches. At doon sa dalawa pa, a little over 3 inches. Pero lahat yon tumagos sa baga niya. 1 in the left, 2 sa right. Ah, talaga? At naniniwala kayong kayang tumagos ng higit 3 pulgada ng 3 beses? Ito nang hindi nababali? Yes, I believe so. It can be done. Base dun sa volume ng dugong nakita sa crime scene, hindi ba posibleng hindi doon pinatay ang biktima sa kwarto yun? Posible. Saan mo ba siya pinatay? Your Honor, Mr. Perez, The prosecution rests, Your Honor. Your Honor, nahanap namin sa bulsa ng biktima itong resibong ito. Kaya na-trace namin ang CCTV footage na to. Sa footage na ito, makikita nyo ang petsa. Nakadate siya sa eksaktong araw kung kailan namatay ang biktima. Makikita dito ang oras, 1 oras, mahigit sa sinasabi ni Kapitana Adelita na tumitestigong nag-away daw kami ng aking ama ng alas 8 ng umaga bago ko daw siya pinatay. Your Honor, we call to question the integrity of the source of the CCTV video. Nandito po si Mr. Joel Abito, yung may-ari ng computer shop at CCTV na pinakita ko kanina. Mr. Abito, you may take the witness stand. O, ayan ang kape mo. Papasok na ako. Bukas ang desisyon ni Judge Esguerra. Gusto ko buo tayong pamilya na pupunta doon, ha? Ma, sa tingin mo ba lalaya pa si Pepe? Kaloy, hindi dito pinatay ang papa mo. At napatunayan niya ng kapatid mo. Ma, alam ko yun. Pero yung mga ebidensya, yung resibo pwedeng planted. Yung CCTV footages, kinukontest ng prosecution. Yung source. Ma, I'm sorry. Pero gusto ko lang maging realistic tayo. Makakalaya ang kapatid mo. Buong pamilya tayong pupunta bukas doon dahil malakas ang pakiramdam ko. Lalaya si Pepe. Matutulog na ako, ha? Sumunod ka na rin. Ang estimated time of death ay between 8 to 10 a.m. nung araw na yun. Pero napatunayan ko na at 9:01 ng umaga ng parehong araw na yun, buhay pa ang aking ama. At naglalakad sa isang kalye sa Quiapo. At napatunayan ko rin na ako'y nasa General Mercy Hospital noong mga oras na yun. At marami mga testigo na nakita sa akin. Your Honor, aaminin ko po sa inyo
na mayroon kami mga pagtatampuhan ng aking ama. Kaya siguro, katulad ng mga ibang magulang, gusto lang niya ayusin ko ang buhay ko. At ginawa ko yun. Nagsakripisyo ako at nagsumikap para matapos ang aking abogasya. Nung pumasa ako sa bar, saya-saya namin pareho. Abogado ka na! Pag-usapan pa nga ho namin na baka pwede kong gamitin ang maliit niyang bodega para maging law office ko. At nangako ko sa kanya na tutulungan ko ang mga taong nawawalan ng pag-asa sa ating hustisya. Your Honor, hindi ko alam kung bakit ako nandito ngayon. Kung bakit ako nandito at pinaparatangang pinatay ko ang isang taong mahal na mahal ko. Dahil kahit kailan, hindi ko magagawa ang ipinibintang sa akin. At napatunayan ko yan dito sa korte ito.